sila. Ang sarap nun. Tama. Sarap nun. Bro, sabi sa iba tong date ko. Iba talaga. Iba rin ang ibinigay. Ate Cynthia. This next one. By the way, that was 8 bilyon. Nasulat ko yun nung nahanap ko ng guitar stand ko. Ito yung guitar stand ko. Nasulat ko yung song na yun nung bagong kasal kami. Noong time na yun, nasa condo lang kami, yung dalawa. Condo ko. Tapos, alam mo yung pagbagong kasal kayo, nakatingin lang ako sa kanya, tapos, shucks, Lord, totoo ba to? Mahal ako ng mahal ko. Pinili ako ng gusto ko. Kasi isa sa pinakamasarap na pakiramdam sa buong mundo talaga ay yung minahal kang pabalik ng taong mahal mo. Walang katulad yun. Salamat sa pagpili sa akin, Mrs. Montalvo. Kikwento ko ito ngayon dito. Mamaya. Wait lang. Time out lang. Kwento lang muna ako. Karating tayo dyan. Kwento na muna ako. Masyado ko na-excite sa concert mo eh. Alam ko hinintay mo to, pero nasa stage mo. So, kanta ka muna. So, para lang, gusto ko lang talagang ikwento to at malaman nyo. Nung nagkaroon ng idea about the concert, ito nangyayari. Sabi niya sa akin, Casey, babe, mag-concert ka. Sabi ko, hindi ko kaya. Hindi ko kaya mag-concert. Wala akong... Masaya na kasi ako. Ako kasi, I'm a songwriter and I'm a lyricist. I consider myself more of a songwriter than a singer, even. Mas gusto ko magsulat ng kanta. Hindi ko na ako consider yung sarili ko na singer talaga. That's me. Yun yung nararamdaman ko. Parang maraming magaling na singers eh. So, hindi ko kaya yung ginagawa nila. So, ako, para sa akin, I write songs. Lyricist ako. Yun yung ginagawa ko. And pag nagsulat ako ng kanta, tapos na-release ko yun, masaya na ako. Okay na ako doon. My songwriter friends are here also. I belong to the Zoos here. Ayan, si Archie. Mag-repeat nito. Para sa akin, us songwriters, for me, we are like channels of songs na galing sa universe namin dito. Kasi minsan, kahit ako, yung 8 bilyon, parang nangyari sa akin nakatingin sa libo-libo mga bituin. Hindi ko mawari ikaw para sa akin. Mawari? Hindi ko alam yung word na yun eh. Tapos parang, paano mo nasulat yun? So I really believe that we're just channels of songs. We like deliver it para mailabas lang sa mundo, maparinig sa message. Yun yung belief ko. So masaya na ako. When I write songs, I'm happy when I write songs. Pero yung pag-perform, ganito, pag-concert, hindi ko siya naiisip sa totoo lang. I'm just being honest here. 100% honest na ako sa'yo. Hindi ko siya naiisip talaga. So si Casey nagsabi sa akin, babe, concert na. Magtatanong ako. Ano ba sabi? Magtatanong ako kung posible bang mag-concert ka at support ko. So siya yung una talaga nag-push sa akin. Kaya mo. Gawin mo. Kaya. So of course, ang presidente namin super supportive. Lahat ng mga desisyon namin, supportahan niya. Si Sir. So, that's ang tayo, nag-date tayo, di ba? Pero, what I'm saying is, when you find that person, hindi lang ikaw kailangan ng tissue, kailangan ng dito. Thank you, Ate Cynthia. When you find that person, pag nahanap mo na yung para sa'yo, bibili na ako. Pag nahanap mo na yung para sa'yo, tinatanong sa akin, bakit mo na sa akin si Casey na yung the one? Ano yan? Ang sagot ko lang talaga,
may payapa akong nararamdaman ito kasama ko siya. To tell you yesterday, day 1, nasa The Voice siya. Nakita niyo naman siguro yung clips iba sa TikTok.